Hello mga kaibigan at mga kapatid, welcome muli sa atin pong ika-29 na yugto ng ating pong Lands of the Bible series. Kayo po ay aking wini-welcome sa oras na ito at pagbati sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na sumainyo ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Sa ating pong pasimula, tayo ay sumandaling manalangin na pasasalamat sa Panginoon at tayo muling nagkita-kita sa oras na ito. Ama naming banal na Diyos, nagpasalamat kami upang ikaw ay aming purihin at dakilain sa aming puso. Sa oras pong ito ay aming tutunghayan ang ika-29 na yugto ng aming pong ah, pagtatalakay at pagbabahagi sa bawat isa ang Lands of the Bible at ang aming tatalakayin naway maging karagdagang kaalaman sa mga makikinig. Ang patnubay mo, Panginoon, ang siyang igawad mo sa oras na ito sa iyong abang lingkod na gagamitin at pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig sa pangalan ni Jesus to ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, welcome muli. Sa oras pong ito ay gagamit tayo ng ng ating mga materials muli at bago tayo tumungo sa ating pong paksa o yung ating tatalakayin ngayon, ay babasahin po muna natin ang First Samuel chapter 31. So ito yung pinaka-background ng ating lugar na pag-aaralan, yung pong bundok ng Gilboa o Mount Gilboa. So ito yung pinaka-background ng pagkamatay ni Haring Saul. Ating natunghayan ng mga nakaraang araw ang kasaysayan o ang kwento ng mga sinabi ni Propeta Samuel kay Haring Saul na sa gabing ito, sabi niya ay makakasama ko kayo. Sabi niya ganoon dito sa aking kinalalagyan. Ibig sabihin yan, kinabukasan ay mawawala na, mamamatay na si Haring Saul sa digmaan sa giyera laban sa mga Pilisteo. So babasahin natin ang unang Samuel kabanatang 31 at titignan natin ang kwento ng kamatayan ni Saul at ang kanyang mga anak. So narito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na sa talatang una sa mga sumusunod ganito ang pagkasabi at gagamitin natin ang salita ng Diyos na bersyon Tagalog Contemporary Bible. Sa unang talata, nakipaglaban ng mga Pilisteo sa mga Israelita sa bundok ng Gilboa. Maraming namatay sa mga Israelita at ang iba sa kanila nagsitakas. Hinabol ng mga Pilisteo si Saul at ang mga anak niyang lalaki at pinatay nila ang mga anak niyang sina Jonathan, Abinadab at Malki-Sua. Matindi ang labanan ni Saul at ng mga Pilisteo, tinamaan siya ng pana at malubang nasugatan. Sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang armas, bunutin mo ang iyong espada at patayin ako. Dahil kung hindi, silang mga hindi nakakilala sa Diyos ang papatay sa akin. At pagtatawanan pa nila ako. Pero natakot ang tagapagdala niya ng armas na patayin siya kaya kinuha ni Saul ang sarili niyang espada at sinaksak ang sarili. Nang makita ng tagapagdala ng armas na patay na si Saul, sinaksak din niya ang kanyang sarili at namatay sa tabi ni Saul. Kaya ng araw na iyon, namatay si Saul, ang tatlo niyang anak na lalaki, ang tagapagdala niya ng armas, at ang lahat ng tauhan niya. So nakita ng mga Israelitang nakatira sa kabilang bahagi ng lambak ng Jezreel at sa kabilang ilog ng Hordan ang pagtakas ng mga sundalong Israelita at pagkamatay ni Saul at ng kanyang mga anak. Kaya iniwan nila ang kanilang bayan at nagsitakas. Dahil doon, pinasok at tinirhan ng mga Pilisteo ang mga bayang ito. Kinabukasan, nang pumunta ang mga Pilisteo sa bundok ng Gilboa para kunin ang mahalagang bagay sa mga namatay na sundalo, nakita nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang tatlong anak. Pinugutan nila ng ulo si Saul at kinuha ang kanyang armas. Pagkatapos nito, nagsugo sila ng mga mensahero sa buong lupain ng Pilisteo para ibalita sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan at mga kababayan ang kamatayan ni Saul. Inilagay nila ang armas ni Saul sa templo ng Diyosin nilang si Astoret at isinabit ang bangkay nito sa pader ng lungsod ng Betsyan. Nang mabalitaan ng mga taga-Jabes Gilead ang ginawa ng mga Pilisteo kay Saul, lumakad ang lahat ng matatapang nilang mandirigma ng buong gabi hanggang sa makarating sila sa Betsyan. Kinuha nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak mula sa pader ng Betsyan
at dinala sa Jabes at sinunog ang mga ito roon. Pagkatapos kinuha nila ang mga buto, inilibing sa ilalim ng punong tamarisko sa Jabes at nag-ayuno sila sa loob ng 7 araw. So yan ang kwento ng pagkamatay ni Haring Saul at ang kanyang 3 anak na lalaki sa digmaan sa Pilisteo. Diyan natin makikita ang pananampalataya na hindi ganap na ipinakita ni Haring Saul sa Diyos, no? Hindi naging ganap ang kanyang pananampalataya. So dito tatalakayin natin mga kapatid ang kwento ng Mount Gilboa. So ang buong Israel ay halos napapaligiran ng maraming mga bundok. Bawat bundok ay may kwento, di ba? Sa banal na kasulatan, halos ang kwento lahat na makikita natin ay may kaugnayan sa bundok. Kaya dito naman sa Mount Gilboa ay nangyari ang digmaan ni Haring Saul at ng mga Pilisteo. So binasa natin yung unang Samuel kabanatang 31 at nakita natin kung ano ang mga detalye ng pagkamatay ni Haring Saul. Hindi siya pinatay ng kanyang mga kaaway kundi nagpakamatay siya sa kanyang sarili. Nag-suicide siya. Pero kinabukasan, nung balikan ng mga Pilisteo ang bangkay ni Haring Saul at ang kanyang mga anak, anong ginawa? Pinugutan ng ulo, no, si Haring Saul. At ibinitin yung kanilang mga bangkay doon sa Bethshan. Yung Bethshan, yung napuntahan namin doon sa ang tawag nung panahon ng ating Panginoon Kristo ay Scythopolis ang tawag diyan. So ipinakita ko sa inyo ang mga larawan ng mga nakaraang mga araw natin na mga yugto ng ating palatuntunan ay ipinakita ko sa inyo ang mga larawan, no, na nakuha ko diyan. So yun ang lugar kung saan ibinitin ng mga Pilisteo ang katawan ni Haring Saul. No, umakyat kami doon sa bundok sa taas So, ang kwentong ito ng Mount Gilboa ay ang pangwakas na pagkatalo ni Haring Saul ayon sa sinabi ni Propeta Samuel sa kanya. Ang mga lalaki ng Israel ay tumakas sa harap ng mga Pilisteo na malaman nila na natalo na nga ang hukbo ng Israel at bumagsak na patay sa bundok ng Gilboa. Ang mga Israelita ay umatras sa mas mataas na lugar kung saan naroon ang kanilang unang kampo. No, nagtatago sila sa matataas na bundok. Sa bundok ng Gilboa, malamang na iniisip nila na makakatakas sila sa pagkakahawak ng mga Pilisteo sa amagitan ng pagtakas sa bundok na ito, no? So marahil ay sinusubukan nilang maganap ng kanlungan sa anumang kagubatan na maaaring umiral noong panahong iyon. Ang tanawin na ito na nakikita natin sa bandang kanan mula sa sahig ng Harod Valley ay nagbibigay ng ilang ideya sa taas ng mga burol ng bundok ng Gilboa. So nandiyan, no? So sa ating pagpapatuloy, ang mga lungsod ng Lambak, makikita ninyo sa bandang kanan, ito ang bundok ng Gilboa at ito ang mga bayan sa ilalim sa paanan ng bundok ng Gilboa. So ang mga lalaki ng Israel ay nasa kabilang panig ng libis at iniwan ang kanilang mga lungsod at tumakas. Ayon sa binasa natin kanina. So binanggit din na noong naabutan ng mga Pilisteo na wala ng mga tao na naninirahan dito sa lugar na kanilang tinitiran ay tinirahan ng mga Pilisteo. Sila ang tumira. No? So hindi pinangalanan ng mga partikular na bayan na iniwan ng mga Israelita. So halos tiyak na inabandona nila ang mga nayon na ito, anumang mga nayon na matatagpuan sa Jezreel o Harold Valley, no? At marahil sa itaas ng bahagi ng libis ng Jordan, maaaring ipahiwatig ng talata na ang mga bayang ito o bayang iyon na matatagpuan sa paligid ng perimeter ay pinabayaan din. Talagang umalis sila. Alam nilang talo sila Kaya ito yung mga samsam ng digmaan. Ano? Noong unang panahon, kapag ang mga bansa ay natalo nila yung kanilang mga kaaway, gumagawa sila ng mga sculpture. Ang mga Egyptian, gumagawa rin sila ng mga ganito na makikita natin sa larawan sa bandang kanan, yung mga mga brass o mga silver na inuukitan nila ng kwento.
no? Sa panahon naman ng mga Greek at saka ng mga Romans, hindi gumagamit sila ng mga bronze at saka ng mga silver, kung hindi bato ang ginagamit nila. Yung mga marmol na bato, yung mga batong panglibo-libong mga taon na hindi na nasisira, doon nila nililiyok yung mga tagumpay nila, ganyan ang ganyan ang ginagawa nila eh. Pinapakita kung ano na mga tagumpay na nangyari sa kanila, no? So dito sa ano sa kwento natin dito sa bandang kanan makikita natin ito ay yung mga samsam ng digmaan o yung buti ng war na dumating ang mga Pilisteo panghubaran ng mga napatay ng mga Israelita, natagpuan nila sa Saul at ang kanyang tatlong anak na lalaki, no? Binanggit 'yon sa binasa natin kanina. So pagkatapos ng labanan, babalik ang mga sundalo upang kunin ang mga anumang bagay na may halaga mula sa mga bangkay ng mga pinatay, mga napatay. Ay yung mga espada, mga armor, no? Saka yung mga shield, marami pa, kahit na ano bang mga sandata. Ang samsam ng digmaan na ito ay nagpapakita ng isang tumpok ng mga kalakal na kinuha bilang nadambong sa digmaan. Lahat yan kukunin nila para mapakinabangan muli nila. So sa dulong kaliwa, dito sa ating picture na ito, sa dulong kaliwa, sa banda rito, yan makikita natin yan. Isang figura ang nagdaragdag ng mga bagay na sa tumpok. Excuse me, habang sa kaliwang gitna, ito, ay may dalawang iskriba. Ito yung dalawang iskriba yan eh. Yan ang dalawang imahe na yan. Ang gumagawa ng talaan kung ano ang naroon. No, yan. No? Doon dalawang iskriba na ito na may hawak na dalawang listahan. No? Ito yung mukha nila. Yan dalawa. Ngayon, kasama sa mga items, yung mga nabilang, ang mga muebles, mga sisidlan ng iba't ibang uri, at maging mga armas, no? Mga espada, quiver at isang stock ng mga busog. Sabihin, hindi lang armas kung hindi iba't ibang mga gamit pa ang nakuha nila. Ang samsam na ito ay nagmula sa palasyo ng Asurbanipal sa Ninibe. So ibig sabihin, itong itong larawan na ito na nakita natin, ito ay nung sinakop ng mga Assyrians ang kanilang mga kaaway, ay mga bansa, ito ganito ang ginawa nila eh. Maaring ito ang isa sa mga idea na nakikita ko na dito kinuha ng mga Greeks at saka ng mga Romans yung kanilang mga sculpture sa bato, no? Inuukit nila. Dito nila nakuha yan sa mga Assyrians kasi ang ginagawa ng mga Greeks at saka ng mga Romans kinokopya lang nila kung ano ang ginagawa ng mga empires na nauna sa kanila. Yung pagapako sa krus bilang parusa sa kanilang mga kaaway ay ginaya ng mga Romans sa mga Assyrians Assyrians ang gumagawa niyan no? Pinapako nila, no? Sa mga puno. Kaya na-adapt ng mga Romans yun. Yun namang pagbulag sa kalaban, binubulag, ay nakuha ng mga Romans yan sa mga Babylonians na siguro maalala niyo yung kwento ng yung huling hari nung winasak ni King Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Si Sedekiah, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Binulag, no? Ni King Nebuchadnezzar ang dalawang mata ni Sedekiah na hari, kung di ako nagkakamali. Pero bago niya bulagin, ipinakita muna ni Haring Nebuchadnezzar ang kanyang mga anak na lalaki, mga prinsipe. Ang sabi sa kanya, tignan mo sa huling pagkakataon ng mga anak mo, sapagkat hindi mo na muling makikita ang mga anak mo. Sabing ganoon. Ang ibig sabihin nun ay mabubulag na siya, bubulagin siya. So ganun na nangyari, no? At noong bulag na siya, bihag siya papunta ng Babylon. No? Kasi nagrebelde sila sa Diyos, hindi sila sumunod sa utos ng mga propeta, no? Kay Jeremiah, hindi sila nakinig Kaya yan ang idea na kapag ka ang mga kalaban na sumasakop ay ganun din si Titus Nung ako'y nagpunta sa Rome nung itong nakaraang July, itong taon na ito, no? 2024, ay nagpunta ako sa Rome at binisita ko ang Colosseum at pagkatapos ng Colosseum, napunta kami sa Arch of Titus at saka doon sa arcs ni Constantine. So, dalawang arcs yung nakita namin napuntahan namin Yung isa sa pag ikaw nakatalikod sa Coliseum, makikita mo
ang arcs ni Constantine sa bandang kaliwa at yun namang arcs ni Titus nasa kanan. So, yung arcs ni Titus ay matanda kaysa sa arcs ni Constantine. Yung arcs ni Titus ay 70 AD yun eh. Yung kay Constantine naman, 3rd century na eh, no? Mga 300 years eh. So, makikita nyo doon sa arcs na yon, maraming mga mga ginuwit na ano na pinagpapako. Yung pinagpupukpok ng mga martilyo tsaka ng mga ano, sininsil yan eh. So ipinapakita doon kung ano nangyari, kung anong digmaan ang naganap. So doon sa arc ni Titus makikita yung mga 7 candlestick tsaka yung galing sa templo ng Jerusalem na kanilang dinala na booty of war, dinala nila sa Rome. Yung mga nakuha nila sa temple, pati yung mga Jewish rebels, yung mga slaves, pati yung buwat-buwat ng mga Romans yung ano yung candlestick no? Dami nilang mga dalang mga booty diyan na mga galing sa sa Jerusalem, no? Noong 70 AD. So ganyan, no? Pareho sa larawan na ating nakita dito na ginamitan ito, sininsil ito sa tanso o kaya sa tansong matigas na tanso at mahuhusay sila no? Ipinapakita yan kung ano ang nangyari noong unang panahon. So ganyan mga kapatid, ano? Yan ang idea na 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 kwento, Ito namang mga nakikita natin dito, itong mga Diyos-Diyosa ng mga Pilisteo ay nagpadala sila ng mga mensahero upang dalhin ng mabuting balita sa bahay ng kanilang mga Diyos-Diyosan at sa mga tao. Na nagapin nila, natalo nila, napatay nila si Haring Saul, pati ang kanyang mga anak, pati ang mga sundalo niya. Ipinapakita ng ebidensya ng archaeology na ang pangunahing Diyos ng mga Pilisteo ay maaaring isang inang Diyos. Huwag nating ipagkakamali, ang kanilang punong Diyos ay si Dagon, si Dagon kung tawagin, o yung tinatawag nilang Diyosa ng mga isda. Yung kalahating tao, kalahating isda, Yun ang kanilang Diyos-Diyosan eh. Ilang figurin kilala bilang Asdoda, no? Mula sa Asdod at Tel Kasile ang natagpuan na maaaring napetsahan noong panahon ng bakal o maaaring ikalawang panahon ng bakal, noong ikalabindalawang siglo hanggang 10 bago ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. So yan ang ano diyan, ang kwento. So kasama sa figurine ang katawan ng Diyos sa kasama ang isang upuan na maaaring naugnay sa panganganak at typical na Philistine Bikram na palamuti. No, kapansin-pansin din na ang isang inscription sa templo noong ika-7 siglo, no, before the birth of Christ, ay mula sa Ekron, ay nagbanggit ng isang diyosang Pilisteo na pinangalan ng PTGYH, no, yun ang ipinangalan sa Diyos-Diyosa ng mga Pilisteo. So ang artifact na ito ay nakuhanan ng larawan sa Israel Museum, no, na itong larawan na nasa bandang kanan. Nasa Israel Museum ito. Kaya nagpasalamat tayo sa BiblePlaces.com na ibinigay sa atin ang larawang ito na makikita natin na talagang ito'y nahukay nila noong mga panahon yan. So, ano ang bundok ng Gilboa sa Biblia? No, ano ang use niyan? Bakit binanggit? Ang bundok ng Gilboa ay isang kilalang bundok na matatagpuan sa north ng Israel, malapit sa sinaunang lungsod ng Jezreel. Ilang beses itong binanggit sa Biblia, partikular sa Lumang Tipan. Ang bundok ay kilala sa masungit na lupain at mga nakamamanghang tanawin ng nakapalibot ng mga lambak. No? So ang Mount Gilboa ay may malaking kahalagahan sa kasaysayan ng Biblia at nauugnay sa ilang mga pangunahing tauhan at kaganapan. So ano ang kahalagahan ng bundok Gilboa sa kasaysayan naman ng Biblia? So malaki ang kahalagahan ng Mount Gilboa sa kasaysayan ng Biblia dahil ito ang lugar ng ilang mahalagang pangyayari na nakatala sa banal na kasulatan. Ang isa sa mga pinakilalang pangyayari na naganap sa bundok ng Gilboa ay ang labanan sa pagitan ng mga Israelita sa pangunguna ni Haring Saul na ating binasa kanina at ng mga Pilisteo. Ang labanang ito ay umantong sa pagkamatay ni Haring Saul at ng kanyang 3 anak kasama si Jonathan na isang matalik na kaibigan ni David, ni Haring David. Bukod pa rito, ang bundok ng Gilboa ay binanggit sa iba't ibang mga teksto sa Biblia bilang isang lugar ng pagluluksa at panaghoy. No? Sapagkat dito nga namatay yung unang hari ng Israel. Ang bundok na ito ay madalas na naugnay sa trahedya at pagkawala. So, sinisimbolo ng
bundok ng Gilboa ang pagluksa, panaghoy, o yung kalungkutan, trahedya, no? Yan ang sinisimbolo ng bundok ng Gilboa. Ang kahalagahan ng bundok Gilboa sa kasaysayan ng Biblia ay nagsisilbing paalala ng mga kahinatnan ng pagsuway at ang kahalagahan ng pananatiling tapat sa Diyos. So yan, kapag nakikita ng mga tao ang bundok na ito ng Gilboa, ay sumasagisag sa bundok ng pagsuway, no? Yan na ang kahinatnan ng mga taong hindi susunod sa kalooban ng Diyos, na hindi sila nanatiling tapat sa Diyos. Yan ang paalala sa kanila na ang bundok ng Gilboa ay trahedya, pagluluksa, panaghoy, kailangan ka maging tapat sa Diyos. Kaya hinayaan ng Diyos na mangyari yan upang maging simbolo sa mga tao na wag nilang susuwayin ng Diyos. Palagi nilang susundin ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanila. Maging tapat sila sa Diyos, no? Kaya yan ang purpose ng Mount Gilboa sa Biblia. Paalala, no? Sa mga taong nakakalimot sa Diyos, no? Kapag nakikita ng mga tao ang bundok ng Gilboa, ay dapat silang huminto, magsisi, magluksa at managhoy at manumbalik sa Diyos, no? Yan ang paalala sa kanila. So, sino ang mga pangunahing tauhan na nauugnay sa bundok ng Gilboa sa Biblia? So, maraming mahalagang tauhan ang nauugnay sa bundok ng Gilboa, no? Kabilang diyan sila Haring Saul, Jonathan, si Haring David. Naranasan ni Haring Saul ang unang hari ng Israel ang kanyang kalunos-lunos na wakas sa bundok na ito sa panahon ng pakikipaglaban sa mga Pilisteo. Ang kanyang anak na si Jonathan na isang magiting na mandirigma at malapit na kaibigan o kasama ni David ay namatay din sa bundok na ito. Si David ang magiging hari ng Israel pagkatapos ni Haring Saul ay nagluksa sa pagkamatay nila Saul at Jonathan sa bundok ng Gilboa. Ang bundok ay nagsisilbing isang makabuluhang backdrop para sa mga relasyon at salungatan sa pagitan ng mga pangunahing tauhan sa kasaysayan ng Biblia. So, anong mga pangyayari ang naganap sa bundok ng Gilboa sa Biblia? So, isa sa mga pinakahalagang pangyayari na naganap sa bundok na ito ay ang labanan nga sa pagitan ng Israelita at ng mga Pilisteo. Si Haring Saul kasama ng kanyang mga anak ay nanguna sa hukbo ng Israel sa pakikipagdigma laban sa kanilang mga kaaway. O ganun pa man, ang labanan ay natapos sa pagkatalo para sa mga Israelita at si Haring Saul at ang kanyang mga anak ay napatay, no, sa mga dalisdis ng bundok na ito. Pagkatapos ng labanan, nakatanggap si David ng balita tungkol sa pagkamatay nila Saul at Jonathan sa bundok na ito. Gumawa si David ng isang panaghoy bilang parangal kina Saul at Jonathan na nagdadalamhati sa kanilang pagkawala at nanaghoy sa trahedya na nangyari sa kanila sa bundok na ito. No? Talagang inisip, dinamdam, no, ni Haring David ang pagkamatay ni nakaibigan niyang si Jonathan at saka ni Haring Saul. Kahit na masama ang trato ni Haring Saul kay Haring David ay talagang kinilala niya na pinili ng Diyos. No, hindi pwedeng hindi kilalanin ang pinili ng Diyos, di ba? Ganyan yan eh. So paano tinukoy ang bundok ng Gilboa sa ibang bahagi ng Biblia, no? Ang bundok na ito ay binanggit sa iba't ibang bahagi ng Biblia bilang simbolo ng trahedya at pagkawala. No? Yan ang sinisimbolo ng bundok na ito. Ang bundok ay nagsisilbing paalala ng mga kahinatnan ng pagsuway at ang kahalagahan ng pananatiling tapat sa Diyos. Sa aklat ng mga awit, binanggit ang bundok ng Gilboa kaugnay sa pagkatalo ng mga kaaway ng Diyos at ng pagkatagumpay ng katuwiran. So ang bundok na ito ay binanggit din sa aklat na Isaiah na propeta bilang isang lugar ng pagdadalamhati at panaghoy. No? Yan ang sinisimbolo ng bundok ng Gilboa. Ginamit ni propeta Isias ang bundok ng Gilboa bilang isang metapora para sa pagkawasak at sa pagkawasak na darating sa mga tumatalikod sa Diyos. No, yan. Kaya maganda eh na kailangan merong ipakita talaga sa mga matao para malaman nila na yan ay sinisimbolo ng pagkawasak kapag kayo ay tatalikod at hindi susunod sa utos ng Diyos. So, ano ang mga makabagong panahon kahalagahan ng bundok na ito sa mga pag-aaral sa Biblia? Sa modernong panahong pag-aaral sa Biblia, ang Mount Gilboa ay patuloy na may kahalagahan bilang isang lugar ng makasaysayang at arkeoholikong interest. No, archaeology, mga paghuhukay,
may mga artifacts, no? Pinag-aaralan ng mga scholars at saka mga researchers ang mga pangyayaring naganap sa bundok na ito sa konteksto ng kasaysayan ng Biblia at ang mas malawak na kultura at pampulitikang tanawin ng sinaunang Israel. So ang bundok ay nagsisilbing isang nakikitang paalala ng mga pangyayaring nakatala sa Biblia at ang mga epekto nito sa mga tao ng Israel. Hanggang sa panahon ngayon ay nakikita at naalala nila ang kasaysayan ng sinaunang Israel. Ang bundok Gilboa ay nagsisilbing simbolo ng mga kahinatnan ng pagsuway na at kahalagahan ng pananatiling tapat sa Diyos sa harap ng kahirapan. No, meron pa ring gabay at pagpapala sa bandang huli kapag kayo ay nanumbalik sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Sa pangkalahatan, ang Mount Gilboa ay nananatiling isang mahalagang lokasyon sa mga pag-aaral sa Biblia na nagsisilbing isang paalala ng mga komplikado ng kalikasan ng tao at mga walang hanggang aral na matatagpuan sa mga pahina ng Biblia. Kasi tayo tao talaga nagkakamali, no? Mga desisyon na hindi iniisip ng mabuti, walang pasensya, no? Madaling magalit, no? Yan ang katangian ni Haring Saul. Kaya ano nangyari sa kanya? Pinabayaan siya ng Diyos. Hindi siya marunong maghintay, walang pasensya, no? Madaling magalit, padalos-dalos na kalooban, no? So dapat ang mga tao ng Diyos ay kung mangyari man ito sa kanila ay mag-ingat sila sa kanilang mga sarili, no? Manumbalik sa Diyos, magsisi ng kanilang makasalanan. Hindi pa naman huli ang lahat eh. So, yung nangyari kay Haring Saul ay maaaring pwede ring mangyari sa atin, no? Kaya mga kapatid, ano, ito na yung tapusan ng ating pinag-uusapan, no? Kaya Haring Saul ng kanyang katapusan, kanyang istorya dito sa bundok ng Gilboa. So mga kapatid, no, hindi naman gaanong mahaba itong bundok ng Gilboa ay doon lamang nakatuon yung istorya nito sa bundok na ito doon sa pagkamatay ni Haring Saul, no? Yung disobedience ang nagiging aral dito. Kaya nga si Haring Saul kahit na siya ay hindi lubusang sumunod sa Panginoon ay hindi hindi pa rin sasabihin natin na hindi mahalaga ang kanyang naging karanasan ay napasama ito sa kwento ng Biblia upang ipakita sa atin na sa kabila ng hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nandun pa rin ang Diyos na naghihintay na ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan, no? I-realize sa sarili ng isang tao na yung kanyang pagkakamali. Yan ang hindi nagawa ni Saul eh. Alam niya nagkamali siya, marami siyang mga kasalanang ginawa, pero hindi siya nanumbalik sa Diyos. Kahit man lang doon sa huling sandali ng kanyang buhay nung alam niyang mamamatay na siya, ay hindi siya nagsisi ng kanyang kasalanan. Alam niyang papatay na siya ng mga Pilisteo eh. Imbis na magsisi siya ng kasalanan, inutusan pa niya yung kanyang ano, tagapagdala ng kanyang sandata na patayin siya. Ayaw siyang patayin ng kanyang tagapagdala ng sandata, kaya ang ginawa niya, pinatay niya ang kanyang sarili. No? Sana man lang ginawa niya ay magsisi siya ng kasalanan. Tapos, wag niya nang gawin. Ang mangyayari niya, kahit na magsisi siya ng kasalanan niya, ipapatayin pa rin siya ng kanyang mga kaaway. Kasi nga, ganyan ang digmaan eh. No? So, yan ang mga aral na makikita natin kay Haring Saul, no? Sa panahon natin ngayon. Katigasan ng ulo, no? Pasaway, no? Ang Mount Gilboa ang magpaparealize sa atin na dapat tayong magpakumbaba sa Diyos. Dapat tayong manumbalik sa Diyos. Huwag tayong magmamataas. No? Yan ang Mount Gilboa eh. Yan ang sinisimbolo niya eh. Kung hindi, ay merong masamang kahinatnan ng isang tao. No? Kundi judgment. No? Magluluksa. Magdadalamhati. No? Yan ang sinasagisag ng bundok ng Gilboa. So mga kapatid, ako'y magpapaalam na at maraming salamat sa lahat at tayo ay natapos na natin ang kwento ni Haring Saul dito sa Mount Gilboa, no?
At yan ang mga paalala sa atin na huwag nating kalilimutan. So sa muling pagkikita mga kapatid, sa susunod na mga araw ay iba na naman ang ating pag-aaralan. Ibang lugar na naman sa northern part ng Israel. So paalam mga kapatid, sa muling pagkikita at pagpapala ng Diyos sa bawat isa, ang sumaatin at sa muling pagbabalik natin. No? Sumayin niyo ang kanyang pag-ibig, kanyang biyaya, magpakailan pa man, siya nawa at sa muling pagkikita. Bye for now and have a great day, everyone.